Magandang hapon sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ang disease process na pag-uusapan natin ay patungkol sa Cushing syndrome. Ang kadahilanan o factors ay ang exogenous at endogenous. Ang exogenous factors ay kadahilanan na kinokonsiderang outside the body. Ang pinakakilalang exogenous factor for Cushing syndrome ay ang glucocorticoid na tinatawag ding corticosteroid tulad ng hydrocortisone or prednisone na ginagamit as lifetime maintenance. Ang gumagamit ng pangmatagalang prednisone ay ang merong autoimmune disorders na ang halimbawa ay ang systemic lupus erythematosus or SLE, rheumatoid arthritis, Sjögren's syndrome, and vasculitis. Tandaan po natin na ang prednisone ay isang glucocorticoid at ang cortisol ay ang primarily or pangunahing hormone ng glucocorticoid. Dahil sa explanation na ito ay talagang kayang gayahin ng synthetic hormone na prednisone si cortisol at ang resulta ay ang magkakaroon ng high level amount of cortisol sa katawan. Ang tao na gumagamit ng synthetic hormone tulad ng prednisone o di kaya hydrocortisone sa mahabang panahon ay talagang merong exposure sa excessive amount of cortisol o ang tinatawag na hypercortisolism. Ang endogenous factor ay ang kadahilanan na nasa loob ng pangangatawan tulad ng pituitary tumors, adrenal tumors, at ectopic ACTH producing tumor. Sa tatlong nabanggit, ang pituitary tumors ang mas kilalang kadahilanan sa pagkakaroon ng Cushing syndrome. Ang pituitary adenoma or pituitary tumor ay isang benign pero nakakapag-stimulate ng anterior pituitary gland kaya't excess adrenocorticotropic hormone or ACTH ang naproproduce. Excess ACTH ang nakakaabot sa adrenal glands at ito ay actively stimulating lalong-lalo na ang zona fasciculata kaya't excessive production of cortisol o ang tinatawag na hypercortisolism. Ang excessive cortisol amount ay nagiging hyperactive ang gluconeogenesis kaya't maraming lactate, maraming glycerol at maraming amino acids ang sobra-sobrang nako-convert into sugar or hyperglycemia na siya namang naiimbak sa tiyan or belly. Ang excessive cortisol ay nagiging hyperactive ang glycogenolysis kaya't ay napakaraming glycogen ang natutunaw na nagiging excess glucose or hyperglycemia na siya namang naiimbak sa tiyan or belly. Ang excessive cortisol ay nagiging hyperactive ang lipolysis kaya't ang daming stored fat sa katawan na natunaw at karamihan dito ay napupunta sa tiyan or sa belly at ang iba ay sa mukha na tinatawag na moon face. Ang ibang fats na napunta sa upper back ay tinatawag naman na buffalo hump. Ang ibang fats tulad ng marrow fats ay apektado rin at napupunta naman ito sa bone marrow mismo at sa kalaunan ito ay nade-develop into obstruction na nakakaapekto sa femoral head tulad ng decreased blood flow na ang resulta ay bone ischemia hanggang meron ng necrosis of the femoral head. Ang excessive cortisol ay nagiging hyperactive ang proteolysis kaya't ang mga protein lalong-lalo na sa mga muscles ng mga braso at sa mga binti ay natutunaw na nagre-resulta sa pagkakapayat nito. Kung titingnan mo ang tao na may Cushing syndrome ay malaki o mataba ang sentrong pangangatawan pero ang upper and lower extremities ay ang papayat. Ang tawag dito ay truncal obesity. Ang mga protein sa mata ay apektado kaya't merong protein aggregation na nagre-resulta sa cataract formation. Ang mga protein sa skin, tissue at muscles ay apektado na rin kaya't nakaka-experience ng poor wound healing. Ang hyperactive na gluconeogenesis, hyperactive na glycogenesis, hyperactive na lipolysis at hyperactive na proteolysis ay nakakapagutom or increase appetite na mas lalong magkakaroon ng fats deposit na makakadagdag lalo na sa weight gain. Ang pagkakataba ay nangyayari sa sentro ng katawan at ang papayat ng upper and lower extremities ay tinatawag pa ring truncal obesity. Habang lumalaki ang tiyan or belly ay nababanat ang balat
o nagiging manipis at nadidevelop ang maraming stretch mark na kung tawagin ay striae. Ang general term sa itsura ng Cushing syndrome ay Cushingoid. Ang iba pang epekto ng excessive amount of cortisol ay nagkakaroon ng increased gastric acid secretions na sa kalaunan ay magkakaroon ng ulcer. Ang excessive amount of cortisol ay magbabind sa mineralocorticoid receptors na ang resulta ay acting like aldosterone si cortisol kaya't magkakaroon ng sodium absorption at meron na ring water reabsorption na magkakaroon naman ng increased fluid volume na siyang rason sa pagkakaroon ng hypertension. Ang excessive amount of cortisol inhibits macrophage and increased neutrophils but impaired functions and induces apoptosis na kung saan ang cells tulad ng lymphocytes ay nasisira o namamatay ng mas maaga kaysa programmed death nila. Ibig sabihin nito ay apektado talaga ang immune system kaya't merong immunosuppressant, poor wound healing, and risks for infection. Ang excessive amount ng cortisol induces early apoptosis or early death ng cells sa bones, kaya't nai-inhibit ang new growth of bones at ito ang dahilan sa high risk for osteoporosis. Ang pagkakaroon ng physical changes na hindi ka nais-nais ay makaka-experience ng psychological stress, low self-esteem at depression. Ang high level of cortisol affects neurotransmitter or brain chemistry na nagre-resulta sa anxiety, irritability, depression, and mood changes. Ang isa pang epekto ng pituitary adenoma dahil sa excessive production ng ACTH na nagre-resulta sa excessive stimulation ng adrenal cortex ay na-hyperstimulate din ang zona reticularis kaya't na-produce ang high amount of androgen hormone o ang tinatawag na adrenal androgen hormone. Ang adrenal androgen hormone ay nai-stimulate ang mga androgen sensitive areas tulad ng hair follicles sa muka, hair follicles sa dibdib at hair follicles sa likod na nagiging mas darker ang kulay, nagiging coarse or kumapal at ito ay tinatawag na hirsutism. Kung susumahin natin ang mga sintomas para sa Cushing syndrome, pati na rin ang sa Cushingoid ay gagamitin natin mismo ang acronym na Cushingoid. C for cataracts, U ulcers, S striae and skin thinning, H hypertension and hirsutism, I immunosuppression and infections, N necrosis of the femoral head, G glucose elevation or hyperglycemia, O osteoporosis and obesity tulad ng truncal obesity, I impaired wound healing, D depression and mood changes. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat. Signing off, Bongits!